Hello guys, good morning. Dito ulit ako sa Fairview, Quezon City para i-visit ang project at also give you updates para sa project namin. Pasok tayo sa loob. As compared to my previous vlog on this project, nasa 70% ng status of accomplishment ng project. So please join us as I share to you our methodology and the continuation part of our house construction project. After ma-fabricate ang steel truss, ay inakit na namin ito para i-assemble. Just by pieces and bit by bit, everything falls in the right place. Foundations we will lay amid adversity. Nakatayo ako ngayon dito sa living room. Makikita nyo rin kung gaano kataas ang proposed ceiling height namin. Plus ang buong kabahayan ay nasarado na namin ng CHB walls. Sa second floor level, tuloy-tuloy lang ang pag-layout ng CHB walls para sa bathrooms ng bedrooms. Meron na rin itong roof insulation para hindi naman mainitan ng mga workers. For the roofing, ready na ang fascia board framing. And final fixation na lang for the rib type roof sheet. Nakuha mo na lahat, okay na? Ha? Po yung concrete gutter. Beige color ang napili ni owner. Mas effective kasi ito for the heat of the sunlight to reflect on bright colors compared to the dark colors, which makes sense. Ang design ng aming roof ay may dalawang levels. In between sa high and low levels of the roof, meron itong air ventilation para sa labasan ng mainit na hangin na mag-build up sa loob ng ceiling. In addition to our roof design, an opening is also provided for the intake of cold air para sa mas magandang air circulation sa loob ng ceiling. Concealed concrete gutter ang design naman namin para sa high level na roof to avoid the exposure of the downspout. Hindi kasi bagay ang exposed roof gutter sa type ng aming roof. To protect the cementitious waterproofing that we applied on the roof gutter, nilagyan namin ito ng mga sobra naming tiles na napagtabasan na from some of our previous projects. Makakatulong pa ito para sa mas smooth na daloy ng rainwater. And from the roof drain, it will go straight to the downspout na itinago namin by means of double walling and then go down straight to the catch basin. Tubular steel floor joist naman ang aming method of floor system na nakapatong sa structural beams para mas matibay. Ang aking mahuhusay na mga mason ay na-excite na sa pagpalitada kaya inuna na namin ang exterior walls. Kahit ang aming mga helper na nais matuto ay binibigyan din namin ng pagkakataon na ma-upgrade ang kanilang skills. Ika nga sa kasabihan sa construction, hindi habang buhay ay laborer ka lang. Dito sa aming grupo, makikita mo ang kilos at galaw ng mga tao na may dedikasyon at pagpapahalaga sa trabaho, kaya saludo din ako sa kanila. Mabilis din nila natapos ang plastering sa wall facade. Kita mo na ang volume and texture ng wall designs. Kaya tuloy uli ang halo at lipat naman sa loob ng bahay. Siyempre, hindi rin mawawala ang kulitan nila sa trabaho. Hindi ka pwede sa batang kaya po. Hindi ako kukunin ko kumain. Pinapasikat kita! Ito ang preparasyon namin para sa breakfast counter. Abangan nyo na lang ang finished product. Plan of the Lord will come to thee. Time is now.
purpose is right. The temple will rise, His glory prevail. We will build the house of the After ng long week na trabaho, ang pinakahihintay ng lahat, isang pagdating ng Sabado, which is araw ng sahod. Shout out na rin sa mga magigiting ko na workers, namely Julius Lopez, foreman, Eric Santos, leadman, ang mga all-around skilled na sina Martin Zaragoza, Nino de la Cruz, Erwin Magigad, Dennis, at ang mga support laborers na sina Romnick Cortado, Carlo, and Jamir. will build His church. We will build the house. Thank you for watching. Hanggang sa muli po. And in God's perfect time, sana project mo naman ang isusunod namin ipapalabas. Thank you and God bless. The